Go na. Okay. Ngayon naman ay pagpapatuloy ko ang ating talakayan patungkol sa Sustainable Development Goals at bilang sa panghuli ng mga Sustainable Developmental Goals, ang number 17 o ito ay tinatawag na Partnership for the Goals. At ang SDG number 17 ay mayroon silang motto na ginagamit. Ito ay ang No One Left Behind. Ano nga ba ang kahulugan ng No One Left Behind? Magtatawag ako. Ayan. Binibining Kriyan. Alam kong mayroon kang ideya kung ano bang ibig sabihin ng No One Left Behind. Maaari ka bang magbahagi sa ating klase? Binibining Kriyan. Yes po, ako po. Ako po ba yun? Opo, Binibining Kriyan. Ano nga po yung tanong? Nais ko sana na bigyan mo ng pagkakahulugan ang pareheralang No One Left Behind na ginagamit ng SDG number 17. Okay po. Para po sa akin, mga katagang ito ay ibig sabihin dapat walang maiiwan. Sabay-sabay ang lahat ng panglad. Ayan, parang hindi talaga siya binibining Kriyan. Tama naman, no, ang pagkakahulugan ng No One Left Behind, ito ay nangahulugan na kailangan na walang maiiwan sa pag-unlad. Ngunit talaga bang walang maiiwan sa pag-unlad? Ang SDG 17 ito ay ang goals ng 2030 agenda na naglalayon ng implementation and revitalizations of global partnership for sustainable goals. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ang implementation, ito ay nangahulugan ng konkretong aksyon sa pagitan ng mga bansa upang aktual na pagsasagawa ng mga plano sa pagitan ng mga bansa upang ang SDG ng 2030 agenda ay maisakatuparan at revitalization ito yung hulugan na muling pagpapalakas o pagsasabuhay ng mga sa pagitan ng mga bansa, yung mga partnership ng mga bansa upang nang sa ganon ay mas makamit natin ang sustainable development. Next slide please. Ayan, bakit nga ba napaka-importante ang SDG number 17? Sapagkat ang goals na ito ay nag-encourage na mga sumusunod. Unang-una ay ang tinatawag natin na mobilization of financial resources. Ito ay nangahulugan ng paggamit ng mga financial assets sa pagitan ng mga bansa. Ito ay upang suportahan ang pag-unlad ng bawat isa. Halimbawa na lamang, ito yung tinatawag na pag-uutang ng mga bansa o paghihiram ng mga pera and other financial asset or financial resources. Halimbawa na lamang sa pagitan ng World Bank at ang ating bansang Pilipinas, bago tayo gagawa ng mga projects sa ating bansa, alam naman natin na hindi natin kaya yung financial. Kung kaya tag-uutang tayo sa World Bank upang to support our project na gagawin dito sa ating bansa. Halimbawa na lamang nung umuutang tayo ng pera to sustain yung mga project natin, halimbawa sa infrastructure, yung mga build ng dating administrasyon, Pangulong Duterte. Nang sa ganon ay mas sustain natin yung mga plano natin dito. At pangalawa, sharing of knowledge and technology. This means that exchanging of ideas, information, and technological innovation between countries, organizations, and institutions to improve
productivity, sustainability, and developments. No? Kung tayo ay nanonood ng mga balita, mayroong mga balita kung saan mayroong partnership ang bansa Pilipinas at ang Japan. Kung ito ay patungkol sa mga projects natin. Halimbawa ng yung tinatawag natin na mga yung mga tunnels na ginagamit natin upang mas papaunlad ang transportasyon, yung mga tunnels na binubuta sa ating mga bundok. Wala tayong mga gamit na ganon, kung kaya nagkakaroon tayo ng pakikipagtulungan na bansang Japan na gamitin yung teknolohiya niya, yung machine nagbubutas ng mga bundok kung sa idadaan natin doon ng mga riles, ganyan. At isa pa dito, yung mga yung sa ating agriculture, no? Mayroon tayong, kung dito sa ating pamantasan, mayroon tayong partnership sa ibang bansa, yung mga engineering students natin, nagkakaroon sila ng exchange students kung saan mayroong mga estudyante na pinapapunta doon sa ibang bansa at tinuturuan ng mga bagong mga inobasyon sa agrikultura at mga teknolohiyang kailangan gamitin sa pagsasaka. At doon ay bumabalik sa dito ay tinuturo din nila dito sa ating bansa ang kailangang nalalaman doon. At sa pamagitan doon, nagkakaroon ng palitan ng mga ideya at lalo-lalo na ng mga teknolohiya na nakakatulong sa bawat isa sa paglago ng ating bansa. Pangatlo naman, enhancement of capacity building efforts. Ito ay nangahulugan ng pagpapalakas ng people's or organization skills, knowledge, and abilities so they can perform better and sustain development on their own. Dito, ito ay naglalayon na tulungan natin o yung mga bansa, yung mga developing countries, tinutulungan ng mga developed countries na makatayo sa kanilang sariling paa to sustain their own, no? Sapagkat hindi naman palagi tayo umaasa. Tayo mga developing countries, hindi dapat tayo umaasa sa mga developed countries. Dapat tayo tumayo sa ating mga sariling paa para masustain natin yung mga pangailangan natin na hindi tayo umaasa sa mga kagaya ng US o mga ibang bansa na mga maunlad. Dapat tayo ay manindigan sa ating mga sarili. Halimbawa dito, yung tinatawag natin na exchange student, yung konsepto ng mga exchange students o mga scholar natin na halimbawa may scholar tayo sa medisina dito sa ating bansa na pinapaaral natin sa iba at pagkatapos na mag-aral doon ay nagtatayo sila ng sarili nilang mga hospitals, mga clinics, gamit yung mga nalalaman nila sa ibang bansa, yung sa pag-aaral na doon sa ibang bansa. Sa pamamagitan doon, mas nakakatayo na sila, sa pamamagitan ng kanilang mga nalalaman, nakakatayo sila sa kanilang sariling paa na tulungan yung mga kanilang mga mamamayan. Ayan, nasabtan, paspasar kayo. Ibag. Tama naman. Yes. Next slide, please. Ngunit sa pagkamit ng SDG 17, mayroon din mga challenges o mga suliranin na kinakaharap sa pagkamit ito. Unang-una, yung sa mobilization of financial resources, yung pagpapautang ng isang bansa sa iba ay nagiging ding suliranin, no? Kung nakikita ninyo, sinasabi dito na low and middle income countries face record high of 1.4 trillion debt servicing costs in 2023. Ito yung nahulugan na yung mga bansa na umuutang, especially yung mga low and middle income countries, kagaya din natin, matatawag din natin ang ating sarili,
bansa na low and middle income countries sapagkat hindi naman tayo isang developed countries, no? Tayo umuutang sa mga mauunlad na bansa to sustain our needs. At ngunit sa paraan na ganyan ay nababaon tayo sa utang. Tama ba? Lalo na't ang ating mga hiniram na pera ay nagagasto o napupunta sa mga bulsa ng mga politiko. At ang isa pa sa mga suliranin, no? Hindi lang sa pagkakabuo ng utang ng mga bansa na mga developing countries, isa din sa mga challenges na kinakaharap upang makamit ang SDGs number 17 ay lack of trust. Alam niyo ba na nag-withdraw yung South Korea, mga investors galing sa bansang South Korea sa Pilipinas sapagkat kanilang nalaman ang talamak na korupsyon dito. Sapagkat kung sila ay mag-invest sa ating bansa at alam nila na talamak ang korupsyon, wala naman silang makakamit na profit or magandang naidudulot sapagkat alam nila na lahat na kanilang in-invest dito sa ating bansa ay mapupunta sa mga ilang mga politiko. Pangalawa naman, isa sa mga challenges, pasensya na sapagkat hindi ko na ilagay sa PPT, ang tinatawag na resource imbalance. No? Sa pamagitan ng dalawang bansa, tinatawag na yung partners, no? Nagkakaroon ng imbalance sapagkat pagdating na sa decision making process, sapagkat kung magkakaroon ng mga summit, no? ASEAN Summit, nawawalan ng boses ang mga developing countries kagaya ng Pilipinas sa pagitan ng developed at developing countries. No, nawawalan sila ng boses sapagkat ang na pirmi madunggan, no, ay ang mga developing countries o yung maunlad mga bansa. Next slide please. Nandito na tayo sa panghuling slide. Ang katanungan ko, no one left behind ba talaga? Yan naman ay magtatawag ako ng mga papalaring mga giniot binibini. Ayan. Binibining Regine May Butay. Mari ka bang? Nandyan ba si Binibining Regine? Binibining Regine. Wala si Binibining Regine. Nandyan pa ba kayo? Maaari ba mag-react ng heart? Ayan, Binibining Asur, ikaw ang pinakaunang nag-react ng heart. No, palakpakan. Ayan, Binibining Asur, maaari mo bang sagutan ang aking katanungan na no one left behind ba talaga? Oo. Binibining Asur? Para po sa akin, oo, tama ito. No one left behind dapat kasi tsaka Binibining Asur, okay pa ba? Okay lang ka diya, Binibining Asur? Ayan no, parang nawala si Binibining Asur. Katingalahan. Binibining Asur? Nakalitrag kawala sa Binibining Asur. Hello. Ayan, bumalik na sa Binibining Asur. Sorry, yes, sir.
Mahina ang signal ni Binibing Asor. Pero kapag hindi tinatawag, napakalakas ng signal. Ayan, dahil wala si Binibing Asor, Ginoong Eri Lloren. Oh no. Ginoong Eri, No po. maaari bang sagutan ang ating katanungan na no one left behind ba talaga? Well, if we put it in the context of countries working together, I believe that that phrase is just a phrase because may mga country na that are used only for their raw materials. So, di ba, if mga dagkong country ginagamit lang nila ang mga small countries, I believe na for raw materials, mga iron, nickel, gold, and with that, kinabaligya sa mga dagkong nasa sa small countries itong ilang raw materials. And I believe that term is that no one left behind is off. Why? Because it's just a thought. Para for gaslighting lang ba sa ingana? So, there are aspects na magtinabangan siya. For example, the COVID pandemic, during the Yolanda, di ba? The Linog, di ba sa I believe they are part na naagay no one left behind the term. Naapoy aspects na dili katuan ang no one left behind. Ayan, no? Napakagaling, Ginong Lloren. Totoo naman talaga na mahati natin ang ating aspeto kapag sasabihin natin no one left behind. Yung isang aspeto na hindi marahil totoo na no one left behind sapagkat mayroong mga bansa na ginagamit ng ibang malalaking bansa upang kunin lang yung mga minerales ng kanilang bansa. At yung kumukuha ng mga minerales ay siyang uunlad. At yung naiiwan, yung pinagkukunan. At samantala naman, marahil nagiging totoo din yung no one left behind sapagkat yung panahon ng pandemya, lahat tayo nagtulungan. No? Sapagkat lahat tayo nagtulungan sa pamagitan ng pagbibigay ng mga vaccines na hindi lang sa isang bansa, bagkos sa lahat ng mga bansa dito sa ating mundo. No? Ayan, nagtaas ng kamay si Ginoong Beron. Ginoong Beron, maaari ka bang magdagdag ng iyong mga ideya patungkol sa ating katanungan? Ano nagtaas? Pwede kain na. Tuplok. Nagtaas ka po ng kamay, Ginoong Beron. Ikatik rin na Basta no one left behind. Okay. Ang katagang no one left behind. Hoy, teka mo, answer na lang ko. Hello? Go. Go ahead po, Ginoong Beron. Hello? Ayan, biglang nawala si Ginoong Beron. Ana si Butelmer. Okay. Umana naglibang si Asur. Ang katagang no one left behind o walang may iwan ay isang napakasikat na o tanyag na ayaw sa
Laban bricks. Okay lang ka, Ginoong Beron? Ako na. Opo, ikaw po. Okay. No one left behind, no? Ang katagang no one left behind o walang maiiwan ay isang sikat na kataga na salita na kung hindi lamang ito isang pangako, kundi hindi lamang ito salita, may pangako ito na mga bansa na may pangakong sabay-sabay tayong umangat. Subalit, hindi pa ito ganap na, para sa akin, hindi pa ito ganap na realidad na nangyayari sa atin. Sapagkat mayroon pa rin mga bata, marami pa rin mga bata ang hindi nakapapasok sa paaralan. Marami pa rin mga mamamayan ang walang access sa ating healthcare system. Maraming mga mamamayan pa rin ang nakakaranas ng gutom o natutulog na lamang na walang laman ang tiyan at lalo na sa ating gobyerno o talamak pa rin ang korupsyon. Yet, para sa akin, kulang pa Putol bricks. ang mga aksyon o ang mga serbisyo o mga programa o Ayan, no? Napakagaling, Ginoong Beron. Bigyan natin ng heart reacts si Ginoong Beron at si Ginoong Eri. Ayan. Ayan ang SDG number 17. Sa kabuuan, ang pagkamit ng SDG 17 ay hindi naman naglalayo nag-require ng malakihang hakbang. Ang simpleng partner natin o pakikipag-kolaborasyon sa ating mga komunidad ay maaaring ding maituturing na isang hakbang upang sa pagkamit ng SDG 17. At yun ang kabuuan na aming pag-uulat, no, sa 17 na SDG goals sa 2030 agenda. Naway mayroon kayong napulot ng mga aral at sana naman na hindi lang ito nasa ating mga kokote o isipan, bagkos ito ay magsisilbing pamukaw ng isipan natin na kailangan din natin na magkaroon ng mga aksyon sa pagkamit, sapagkat tayo ay namumuhay sa isang mundo. Yun lang po at maraming salamat.